Grabe mag-hype ngayon si Bob Arum dito sa kanyang bata na si Naoya Inoue at sinabi niya na ito na yata ang pinakamagaling na boksingero na hinawakan niya. At marami din nagsasabi na ito daw si Naoya Inoue ay ang makaka-break ng 8th Division World Title ni Manny Pacquiao. Posible ba to? Pag-usapan natin. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay, so obviously I'm a Filipino at syempre medyo it will sound a little biased for Manny Pacquiao para sa akin, pero hindi, we'll try to be as objective as possible. So currently po si Manny Pacquiao po ay 8th Division World Champion. Samantala ito pong si Naoya Inoue ay naka-4 na division na sa Super Bantamweight Division. Unang-una, sagutin muna natin yung katanungan ni yung sinasabi ni Babaram, ito na daw ang pinakamagaling. So, sana lang siguradong magaling ito si Naoya Inoue. But mas maganda sana kung improve niya yan sa US. Kasi kung pasikatan, I think so far mas sikat pa rin si Manny Pacquiao sa kanya. At si Manny Pacquiao lumalaban po sa teritoryo ng iba. So, siguro kailangan isa yun sa idagdag ni Naoya Inoue para mas makonsider na mas okay o mas magaling siya kay Manny Pacquiao, at least on that level of kasikatan. Sa Japan, obviously, sikat na sikat si Naoya Inoue. Same way with Manny Pacquiao. Pero si Manny Pacquiao, iba yung level ng kasikatan sa buong mundo up to right now kaysa dito kay Naoya Inoue. Nakikita ko rin si Naoya Inoue nagkakaroon din ng parang world tour kasi yung mga kalaban niya iba't ibang lahi. No? But again, the issue here is that we wanna see Naoya Inoue fight in Vegas, big fights in Las Vegas, at maraming laban doon para yung mga Amerikano, the one that writes the history, would actually really recognize and believe him kasi marami nagsasabi na masyadong pabor sa kanya yung Japan. So, that's one of the things, no? At regarding naman dito sa pag-akyat niya, so kung siya currently ngayon ay 122, no, at ang height niya ay 5'5", so bahagyang mas maliit siya kay Manny Pacquiao. Pwede pa ba? So may mga nagsasabi na, sir, ano na kasi 31 na si Naoya Inoue, hindi na yang kakayanin kasi masyado nang mamabilisin, no? Kasi si Pacquiao bata pa lang nakakakuha na ng multi-division champion eh. So pwede ba 'yon? Actually, yung prime years kasi ang pinag-usapan. If you look at Manny Pacquiao, he was still, I believe, in his prime when he fought, of course, Oscar De La Hoya, when he fought Margarito. Yung Margarito, yun yung pinakamataas na nakakuha niya. And that fight actually, yan ang sa tingin ko talagang mahirap na laban niya. According to him, kasi nahirapan na siya doon, no? Yung kinalaban niya si Antonio Margarito. When he fought Antonio Margarito, double check ko lang kung anong edad niya dito he was actually 31 years old. So ibig sabihin 31 din si Naoya Inoue. Although magkaiba naman yung prime years siguro nila, baka mas bata ang prime years nito, hindi natin alam. But come to think of it po, no? If itong si Naoya Inoue ay aakyat, ang next na division niya 126. So 126 kaya naman siguro, no? Posible mag 130. Ito kasi, no, kailangan makita muna natin siya mag-perform sa 126 para makita natin kung kaya niya sa 130. So ang next niyang 130 is 135. No? Pag nag 135 siya, ang advantage niya pala, hindi siya nag-skip kasi si Manny Pacquiao nag-skip eh. So he doesn't need to go up to 154 na sobrang laki. So ang kailangan lang niya 126, pang-5 130, pang-6 135, pang-7 and 140, pang-8 at magiging 147 niya yung welterweight division ang pang-9. So if you ask me, at 31 years old, pwede siguro kung gugustuhin niya. One division per year. So 2 fights or 1 fight per division, makakuha lang siya ng isang belt. Depende kasi sa mindset nila eh. If yung mindset nila makakuha ng undisputed. Si Manny Pacquiao kasi walang undisputed yan eh. Walang 4 na belts na sabay-sabay eh. So depende sa goal nila. So if they wanna beat Manny Pacquiao, so
they can get one belt for each of the division, and they could do it per year, or maybe in 1 year may dalawang division. So kunwari, for example, yung 126 and 130 kasi magkadikit lang yan, or 130 and 135, 140, 147. So tingin ko, kung ang mindset nila ganon, pwede nilang gawa ng paraan pa isa-isa lang. So you just have to pick the weakest champion per division, and they could get the history. Kasi 31 years old, at 36, talagang nananapak pa to si Manny Pacquiao. Malakas pa rin eh. So 31, 35, so 36, pwede pa eh. So depende yan sa kanila. But still, I would not say na he's the better fighter overall, or the most popular fighter, or the greatest fighter in Asia, because that is yet to be known kung kakayanin niya ba talunin yung mga malalaki po. No? Right now, yung kay TJ Duhaney, sabi nga, nagbukhang malakas siya, pero hindi niya nga napatumba. So, tignan natin, no, kung mag-evolve siya. I think, sabi ko nga, evolution is the key here. He doesn't always have to knock out his opponent. And pahirap na po yan pag aakyat. So, ang tanong, kayo sa tingin nyo, kaya ba ni Naoya Inoue? Ang tanong kasi dyan, kung hindi kaya, kung gusto niya ba i-break, di ba, matagal na siya sinasabi na umakyat, ayaw pa rin niya umakyat. Baka hindi nila gustong i-break. Kasi may paraan kung gugusto.